Ang nirereklamo nyo dito, dati kayong warehouse man. Opo. Parang ginawa kayong boy or sabihin natin katulong na lang dito sa bahay ng amo ninyo. Opo. Bakit naman ganun yung nangyari, di ba? Kasi po dun po sa pagpapapirma niya na tumanggi po ako. Pumayag ka na lang kaysa mawalan Opo, ka ng kasi trabaho pa rin naman po yung helper na pinangako lang. niya sa akin. 8 taon ka na sa kumpanya, ikaw ba hindi ka pa regular? Wala po akong pinirmahan sa kanya. Ang ano dito kasi 8 years, saan ka nakakita Opo. 8 years sa company pero hindi ka pa regular? Pangalawang issue dito kasi, bigla kang tinanggal sa trabaho because of certain violations daw. Pinagpaliwanag ka ba? Kasi may due process tayong tinatawag sa labor. Kasi ito, 4 na violation yan eh. May ganun ba nangyari? Wala na po, on the Wala. spot. May nakalitan ka ba? May napagsabihan ka ba? Or may nagawa ka ba sa tingin mo na posible? Wala naman po akong nakalitan po talaga doon. Pinakamaganda po siguro, marinig po natin yung panic ng kumpanya. So, may isa pong programa, Department of Labor, ang ating pong single entry approach. Dito po pwede natin ipatawag ang representative ng kumpanya o may-ari para sagutin po itong mga itong mga issues na ni-raise po isa po sa programa po dito. At doon po natin makikita kung talagang meron pa siyang mga entitlement na mga benefits po. Sige ma'am, saan namin yung magiging action ninyo dito and with Opo, our sir. endorsement also as well, yung makikipag-ugnayan sa inyong opisina. Okay Saan po. namin yung magiging action ninyo dito sa case po, ni sir. Sir Ramon? January 2016 po, nagsimula na po ako magiging warehouse man sa kanya. Tapos ito pong November 2023 po, pinapunta niya na po ako dito sa Antipolo, sa Kingsville. Diyan na po ako nagtrabaho ng housekeeping na lang po sa kanya. Yun na po, doon na po niya ako ginagawang parang housekeeper na lang po sa bahay niya. Pinagdadamo niya ako, pinagpipintura all around. Yun po nga po, nagka-problema doon sa kontratang pinapipirmahan niya sa akin na hindi po ako. Tapos sabay po pinauwi niya po ako ng Antipolo. Sabay ibinawasan niya pa po ng isang araw yung regular days ko. Terminate po ako sa trabaho sa binigay niya pong sanction sa akin na sa pag-absent po, pag-late, pag sagot po ng hindi maganda sa kanya. Sir Ben, gusto ko po sanang humiling sa inyo na matulungan nyo kami sa makuha po yung separation pay ko ng 8 taon po at yung mga hindi po naibayad na double pay. Ang nirereklamo nyo dito, dati kayong warehouse man. Opo. Then eventually, parang ginawa kayong boy or sabihin natin katulong na lang dito sa bahay ng amo ninyo. Opo. Bakit naman ganun yung nangyari, di ba? Kasi po dun po sa pagpapapirma niya na tumanggi po ako. Nagulat din po ako sa tagal ng panahon na 8 years po ako. Bigla po siyang naglabas ng ganong kontrata tapos may nakasaad pa po doon na wala pong kahit anong matatanggap, kahit anong benepisyo po. Ikaw ba hindi ka pa regular? Wala po akong pinirmahan sa kanya rin ng pariging regular. Paano nangyari na ikaw, from being a warehouse man, naging boy? Paano sinabi sa iyo to? Ang pagpapaliwanag po niya sa akin, iniwalay niya na po ako dun sa pagiging warehouse man ko po sa Cavite. Kasi po nasisita daw po kasi wala daw po akong kontrata sa kanya. Pero ang pangako niya rin po, pinapunta niya po ako ng Antipolo, trabaho pa rin naman po yung pupuntahan ko. Pero hindi niya na po naipaliwanag na pagiging boy na lang po yun. Kumbaga, na lang, pumayag ka na lang kaysa mawalan ka ng kasi trabaho. trabaho pa rin naman po yung helper na pinangako lang. niya sa akin para doon. So yun yung unang issue dito, di ba? Pangalawang issue dito kasi, bigla kang tinanggal sa trabaho because of certain violations daw. Ikaw ba binibigyan ng mga, kumbaga, notices of violation or sabihin natin memo? Wala pong memo. Walang memo. Opo. Pero ang ano lang po dyan, yung pagiging late ko po talaga, Antipolo to Cavite po, hindi ko lang po talaga maiwasan na malate. Pero yung ibang sanction po dyan, never Hindi ko mo po ginawa Kumbaga, po sa ito kanila. yung dahilan kasi, actually kasi, yung reklamo mo rin, di ba? Yung Opo. isang issue na gusto mong ilapit sa amin, makakatanggap ka ba nung sabihin natin mga claims or separation pay dahil tinanggal ka? Well, January 23, 2022, frequent tardiness and discourteous behavior to employer. Then, March 28 of the same year, same ka rin, frequent tardiness. Okay, December 6, 2023, discourteous behavior to employer. Sanction, verbal warning through a meeting with the project manager. Okay, July 4,
2024, this year, insubordination naman. Okay, ito bang mga nakapaloob dito, may natanggap mo to in a document form? Binabaan ka ba? Pinaliwanag sa'yo? Yung first warning, second warning, third warning, fourth warning, may ganun ba? Wala na po. And do you acknowledge this warning Wala na ba? po, isinabay na lang po niya lahat po yan sa pagbibigay po nung isang bagsakan. company policy po, yung mga sanction ko, sinabay na rin po dun sa termination at saka sa COE ko na kinuha sa kanya. So may termination letter na binaba Opo. sa'yo? Tapos na ikaw ibang itanggal date na? pa rin po yung mga nakalagay din po dun sa mga binigay niya sa akin. Okay. So sa makatuwid, sir, ang gusto mo lang din ipunto dito, kine-question mo yung pagkakatanggal mo sa trabaho. Oo, yun po sana sir. Oo. Kasi wala naman po akong kahit anong ginawa sa kanila. Pinagpaliwanag ka ba? Kasi may due process tayong tinatawag sa labor. Siyempre, bilang empleyado, may mga due processes. Kasi ito, 4 na violation yan eh. May ganun ba nangyari? Wala na po, on the spot po nung July So, kumbaga 15. pinagsama-sama na nila isang bagsakan. Ito yung mga violations mo, tanggal ka na, termination letter, ito na. Ganun? Oo, nai-release po nila sa akin ng ito pong July 15 po, sabay-sabay po. Bago ka natanggal or bago ka nawala doon sa kumpanya, may mga certain pangyayari ba na siguro sa tingin mo kung bakit ka natanggal? May nakaalitan ka ba? May napagsabihan ka ba? Or may nagawa ka ba sa tingin mo na posible? Ay, wala ano sa naman tingin mo? po. Wala naman po din silang sinasabi sa akin. Wala naman po akong nakaalitan po talaga doon. Okay, so makatuwid, wala kang naman sa tingin mo, wala kang problema. Wala naman po. So biglaan lang ang nangyari sa Biglaan pag-alis po sa'yo. yung Ganito na lang, no? Kausapin na natin si mismong Senior Labor and Employment Officer ng Antipolo City na si Joy Angeline Parabas. Sino-sino ba ang entitled na makatanggap ng sinasabing separation pay? Kung titignan po natin yung ating authorized profit po, yung mga empleyado po na entitled makatanggap ng separation pay natin ay yung mga empleyado ng mga nagsarang kumpanya, yun pong nagbawas ang empleyado, yung mga nag-retrench kasi medyo nalulugi na po yung kumpanya. Pangatlo po, yun pong may sakit po no, at hindi na kayang makapagtrabaho at sinabi na ng doktor na hindi na sa fit to work. No, hindi na kayang gumaling sa loob ng 6 na buwan. Tapos yung mga empleyado na sinasabing redundant na, yun po yung mga entitled po na makareceive po ng separation paper. Kasi ang nangyari sa kanya, ma'am, na dapat ipapasok siya sa kumpanya bilang project-based pero hindi daw pumirma itong si Sir. Kaya kinuha na lang ni Sir at ginawa niyang parang boy sa bahay. Construction company po ba ito, Yes, sir? construction company po siya. Opo. So, meron po ba siyang napirmahan ng mga kontrata na nagsasabing ganito yung kanyang estado? Sir, may napirmahan ka ba daw ng mga kontrata na kahit ano? Wala po. Nung kinuha ka ng boy, may pinirmahan ka ba? Wala po, wala. Wala daw, ma'am. So, ilang taon na kung nagtatrabaho, sir? 8 years. Depende po kung may mga papeles na papakita yung kumpanya, pero kung sinasabi ni sir na wala, so parang malabang, parang tama ho yung sinabi nyo kanina na talagang medyo tenured na po ito si Okay. Mr. Rita po. Opo. Okay. Ma'am, dahil naman natanggal sa trabaho si Ramon, ano ang mga programa na maaring mailapit dito kay Sir Ramon ngayon? Anong posible magawa ng inyong tanggapan para sa kanya? Ay, sir, meron po tayong mga public employment service office po na tumutulong po para maihanap ng trabaho ang mga naghahanap po ng yan, kagaya ng mga kagaya ni Mr. Retisa. Pero syempre po, iti-tip natin sa skills na meron po si Mr. Retisa. Sa result, taga saan po ba si Mr. Retisa? Ilan taon na kayo, sir? 35 po. 35 daw. Saan po sa sir? Cavite. Ay, Taga hindi, Cavite taga ano po. po, taga sa Kogyo po. Pogyo, taga Antipolo po, taga rito po sa Rizal si Mr. Retisa. So, ang munisipyo po ng Antipolo ay merong Public Employment Service Office. Pwede po natin i-refer doon si Mr. Retisa para kung may mga job vacancies po na nagpo-post ng mga kumpanya sa ating Public Service Employment Office, pwede po natin ma-refer po si Mr. Retisa po. Opo, yun po ang pwedeng assistance natin sa kanya, sir. Talaga bang wala siya mga kuhang separation pay sa tingin ninyo? Ano sa tingin yung case niya? I think yun lang naman yung Sir, ano niya. mahirap pong sabihin na wala po. Pero pinakamaganda po siguro, marinig po natin yung panig ng kumpanya. So may isa pong programa ang Department of Labor, ang ating pong single entry approach.
Okay. Yung SENA, baka familiar po kayo dito na ito po yung binibigyan natin ng pagkakataon, ang requesting party o yung complainant po natin at ang representative po ng kumpanya para pag-usapan po yung issues and concerns po, no? Kagaya ng inilahad po na problema sa inyo ni Mr. Rita. Okay. Dito po pwede natin ipatawag ang representative ng kumpanya o mismong may-ari para sagutin po itong mga itong mga issues na ni-raise po ni Mr. Rita po sa programa po ninyo. At doon po natin makikita kung talagang meron pa siyang mga entitlement na mga benefits po. Okay. Doon po, pwede po namin matulungan. Siguro, pwede po ang ating pong hearing po, pwede rin naman sa office namin kung makakapunta po siya. Ibibigay po namin ang address sa staff niyo po mamaya para po kung sakaling willing po na mag-visit si Mr. Ritiza sa office namin para personally ma-assist po natin ma-assist po natin sa at makapag-schedule po tayo ng conference kasama po ng representative po ng kumpanya. Okay. Pinakamaganda po yun. Okay. Opo. Sige ma'am, asahan namin yung magiging action ninyo dito and with Opo, our sir. endorsement also as well, yung makikipag-ugnayan sa inyong opisina. Okay Asahan po. namin yung magiging action ninyo dito sa case po, ni sir. Sir Ramon. Okay ma'am? Okay po. Antayin po namin si Sir Ramon po dito or kung paano po ninyo gustong i-facilitate po yung kanyang complaint, sir. Okay. Ngayon naman, tawagan naman natin yung sinasabi actually ng Dolly kanina is ma-refer din sa PESO, which is actually tatawagan din natin ngayon si Ma'am Marie, head ng PESO Antipolo City. Magandang umaga po sa inyo. May program ba na pwede mapasukan kayo ni Sir na kung posible na makakuha siya ng trabaho sa tulong ng inyong tanggapan? Yes, sir. Ang City Government of Antipolo naman po ay meron po kaming conduct po ng daily local recruitment activities. And sa ngayon po, marami po kaming mga partner companies ngayon na may mga need ng katulad po ng skill na meron siya kasi na-forwardan po ako kanina nung details niya. So nakita ko po may skill siya on warehousing. Opo. So tutulungan po namin siya, sir, na ma-match po yung skill niya dun sa mga companies po na in need po ngayon sa Antipolo. Siguro, sir, kailangan lang po na makapunta siya sa aming opisina at magdala lang po ng biodata or resume po. Sige ma'am, asahan namin yung magiging agaran aksyon ninyo at bibigyan na namin instructions itong si Sir Ramon kung ano magiging proseso para pagpunta sa inyong tanggapan. Ma-cater siya na maayos. Okay, ma'am? Yes, sir. Tututukan po natin yan. Sige, ma'am. Maraming salamat at aasahan namin yung magiging agaran aksyon ninyo dito kay Sir Ramon. Okay po. Maraming salamat din po, sir. God Okay, bless po. thank you. Okay. Ganito, no? Sir Ramon, okay na ba sa iyo yung nangyari ngayong araw? Yung ginawa natin is pagkaklaro dun sa naging status mo sa dating kumpanya. But of course, kagaya din sa mga ibang mga lumalapit sa amin, hindi na namin nung inaasahan na babalik dun sa sinasabing kumpanya. Bagkus, ang ginagawa namin is kung may pwede kami makausap para ma-refer ang inyong case, para mapadali ang paghahanap mo ng trabaho, magawa niyo ng paraan. So, okay ba yun sa'yo? Okay naman po, sir. Okay. Willing po. Okay. Well, asahan naman namin yung maging agaran aksyon ng PESO dito para mabigyan ka ng job opportunity. So, maraming salamat muli sa iyo, Sir Ramon. Salamat din po sa tulong, sir. Okay. Medyo Medyo naabala ko po. Hindi naman. Sa lahat naman ng tao na lumanapit sa amin dito, kami honored and siyempre, yun naman ang gusto namin magawa, which is to serve the people through our own community service of volunteerism or way kung paano namin matutulong ang mga kapwa namin sa aming sariling kakayanan. Okay? So, maraming salamat sa iyo, Sir Ramon. Salamat po din, sir. Okay. Maraming salamat po. Okay. At dyan tayo nagtatapos ngayong araw hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak bitag. Ilalaban kay Digiiwan sa ngalan ng aking ama ni si Ben Tulfo. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ibubitag Mo. Kamusta nung naipalabas natin tong reklamo mo dito nung nakaraan? Ano nga ba yung update ngayon sa reklamo mo? Nagkausap naman po kami ng employer. Oo.
Sinabi ko po yung sa akin, sinabi niya rin po yung sa kanya. Ayos naman po siya. Yun ang importante, nagkaayos ka. Tsaka nalinawan. Kasi yun naman ang inilapit mo sa amin eh. Meron naman pong binigay siyang konting tulong. Pakinabangan naman po. Papasalamat po ko sa Dolly po kay Joy Pabragas na settle po yung pag-uusap namin ng employer ko. Bigyan naman po ako ng kaunting tulong. Maraming salamat po. Yung mga natutunan mo sa dati mong kumpanya, Ramon, i-apply mo dun sa panibago mong trabaho para kahit paano tumagal ka pa ng mas maano talaga sa trabaho mo. Ay, may asawa at anak ka? Meron po. Okay, at least good news na to, no? At least nagkaayos na kayo ng amo nyo. Wala nang samaan ng loob. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak bitag. Ilalaban ka, di ka iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.